Matapos po ang 9 na buwan na pananahimik ni Zacarias, sa kauna-unahang pagkakataon, muling nabuksan ang kanyang bibig at ang una niyang mga sinambit ay ang pagpupuri sa Diyos. O dun sa Latin po, kilala siya na ang tawag ay Benedictus, kung saan pinuri niya ang Diyos. Kung babalikan po natin ang kwento ni Zacarias, na binasa po natin ito noong mga unang araw ng Misa de Aguinaldo, nagpakita sa kanya si Anghel Gabriel. At sinabi sa kanya na yung kanyang asawa na si Elizabeth, na isang matanda at baog, ay maglilihi ng isang at manganganak ng isang lalaki. At nagkaroon ng pag-aalinlangan si Zacarias. At sabi ng Anghel Gabriel, dahil hindi ka naniniwala sa aking sinabi, ikaw ay mapipipi. At kahapon nga po, narinig natin sa pagbasa na isinilang si Juan Bautista. At matapos na isilang si Juan Bautista, muling nabuksan ang bibig ni Zacarias. At ito pong binasa nating ebanghelyo ngayon, ito po yung mga unang salita na namutawi sa bibig ni Zacarias. Sa pagtatapos po ng ating Misa de Aguinaldo, nagipong tradisyon para sa mga Pilipino na kukumpletuhin yung 9 na araw ng Misa de Aguinaldo o Simbang Gabi kasi mayroon akong hinihingi na partikular na biyaya sa Diyos. Sino po dito ang nakakumpleto ng 9? Ayun, madami-dami naman pala. No? Yung iba siguro ay nakatulog kasi umattend ng Christmas party. Umuwi alas 4. No? Sabi, magpapahinga lang ako. Pagtingin, pagising, alas 8 na. Pero mapapansin po natin na bago pa man dumating yung ikasiyam na araw ng Misa de Aguinaldo, pag nakumpleto nyo po yung siyam na madaling araw na kung saan kayo ay nagsasakripisyo na gumising, kayo ay nagsasakripisyo na maglakad papunta ng simbahan, makikita nyo po na mayroon na kayong natanggap na pagpapala. Siguro po ay na-realize ninyo at ipinakita sa inyo ng Diyos na mayroon na siyang ibinigay na tugon sa inyong mga panalangin, bagamat hindi ito yung eksakto na hinihingi ninyo, pero na-realize nyo na mukha yatang tumugon na ang Diyos bago pa man makumpleto yung 9 na madaling araw. At dahil na-realize po natin kung gaano kadakila ang Diyos, kung paanong pinagpala niya tayo, kung paanong tumugon na kaagad siya sa ating mga panalangin, at dahil nakita po natin ito, ako'y magpupuri sa Diyos. Na ang unang mamumutawi sa aking mga bibig ay ang pasasalamat sa Diyos. Kaya nga po, minsan sa ating buhay, may mga pagkakataon na ang Diyos ay tila bagang mananahimik. O kaya naman, tila bagang ipaparamdam sa atin na malayo ang kanyang presensya o kaya napapagod tayo. At sa oras na maramdaman po natin ang kapaguran, hihingi ng ating katawan ang mamahinga. Dahil napakahalaga po nung pahinga na yun o napakahalaga po nung paglayo na yun. Dahil sa oras po na tayo'y lumayo sa isang sitwasyon, sa oras po na tayo ay magpahinga, doon po natin mas makikita ang isang mas malawak na perspektibo, ang isang mas malawak na pananaw
makikita natin ang paggalaw ng Diyos. Kaya nga po, hindi ba pag tayo napagod, magbibigay po ng senyales ang ating katawan na gusto niyang magpahinga. Hindi ko po alam kung ano ang way ninyo para kayo ay mag-unwind. Hindi ko po alam kung anong paraan ninyo para kayo ay magpahinga. Pero mahalaga po ang mga sandaling ito ng pamamahinga, na kung saan lalabas kayo sa isang sitwasyon, lalabas kayo doon sa kung ano yung pangkaraniwan na ginagawa ninyo. Halimbawa po, kaming mga pari, mayroon po kaming day off. Napakahalaga po para sa amin ang day off dahil hindi lamang po para makapagpahinga kami, kundi para po lumabas mula dun sa lugar o sa perspektibo na aming kinalalagyan. Mayroon pong mga pari na kasama ako na mas gusto niyang umakyat ng bundok. Mayroon namang mga pari na mas gugustuhin niya na maglakad somewhere in Quezon City. O kaya naman po, ang ilan sa amin ay pipiliin na mag-solitude, manahimik sa loob ng 3 araw nang sa gayon, sa aming paglabas sa sitwasyon na yon, muli naming makita sa panibagong mata kung ano nga ba ang gustong ipagawa sa amin ng Diyos. Kaya po, sa pananahimik ni Zacarias, sa loob ng 9 na buwan, mas nakita niya, mas naunawaan niya kung ano ang plano ng Diyos para sa kanyang sambayanan. Kaya nga po nung makita niya kung ano ang ninanais ng Diyos para sa kanyang sambayanan, nang bumukas ang kanyang bibig, siya ay nagpuri sa Diyos. Pero dapat po nating makita na yung Diyos ay gumagalaw sa ating buhay. Sa panahon po ng katahimikan, sa panahon ng pagkapagod at pagpapahinga, hahanapin ko ano ang kalooban ng Diyos. Nung pong minsan ay nakaupo ako dito sa parish office at paglabas ko po, mayroong mga batang lumapit sa akin. Sabi sa akin, "Father, pwedeng mangaroling?" Sabi ko, "Hindi pa pinapanganak si Kristo." Excuse ko lang iyon. At sabi ko, "Sige, kanta kayo." At kumanta yung mga bata. At ang kanta nila, sabi nila, Santa Claus, may Facebook ka ba? Kung kung mayroon anong email mo nang mai-add kita, hey, Santa Claus, may Instagram ka ba? Kung mayroon ito nang ma-follow kita. So, paulit-ulit yung mga bata. Na LSS tuloy ako. Habang ako'y naglalakad mula parish office, paakyat ng mission house, kumakanta ko ng Santa Claus. No? Pero nung pinagninilayan ko yung kanta, sabi ko, nasaan si Kristo sa kantang yun? Nasaan ang Mesiyas na dapat dahilan kung bakit ako'y nagpupuri at kumakanta ng awit pamasko? Ang buhay po natin ay magiging awit ng pagpupuri sa Diyos kung makikita po natin ang Diyos na bahagi ng ating buhay. Kung makikita po natin na yung Diyos ay gumalaw sa ating buhay. Kaya po maganda na tingnan natin sa pagtatapos ng 9 na araw na ito ng Misa Nobena sa karangalan ni Maria. Nakita ko ba ang paggalaw ng Diyos sa aking buhay? Kung natatandaan po ninyo, binigyan ko kayo ng assignment na ililista ninyo yung mga biyaya na natanggap ninyo. Simula po sa pagmulat ng inyong mata hanggang sa pagsasarado nito bago kayo matulog. At kung bakit mahalaga po ito, nang sa gayon makita ko na sa bawat sandali ng aking buhay,
kapiling ko ang Diyos. Mamayang gabi po ipagdiriwang natin ang Pasko ng kapanganakan ng Mesiyas at ang pangalan po ng Mesiyas ay Emmanuel, na ang ibig sabihin, nasa atin ang Diyos. Sa makatuwid, hindi po tayo iniiwan ng Diyos. Yung pong mga pagkakataon na tayo'y lugmok na lugmok, yung mga pagkakataon na tayo'y lubhang nagkasala, yung mga pagkakataon po na tayo'y lungkot na lungkot, pero nandito pa rin kayo sa simbahan, ito po'y nangangahulugan na hindi tayo iniwan ng Diyos. Sa halip, itong mga pagkakataon na ito na tayo'y lugmok, tayo'y nagkasala, tayo'y lubhang nalungkot, at kung bakit nandito pa rin po tayo, dahil ito po yung pagkakataon na yakap-yakap tayo ng Diyos ng sobrang higpit. Nang sa gayon, hindi tayo bumitaw. Hindi po ito natin makikita unless maglaan po tayo ng panahon ng pamamahinga at pananahimik. Kaya po sana sa pagtatapos na ito ng ating Misa de Aguinaldo, ang ating buhay ay maging buhay na umaawit at nagiging awit ng papuri sa Diyos. Na sana sa pagpasok ng panibagong taon, gagawa na naman tayo ng mga bagong New Year's resolution. Pero sana po ang una nating hilingin, Panginoon, sana sa pagpasok ng bagong taon, makita kita sa aking buhay. Kaya nga po pag tayo nagdadasal, hindi na po natin sinasabi na let's put ourselves into the holy presence of God because we are actually in the presence of God. Dahil hindi naman siya umaalis. Maybe we could say, let's remember again that we are in the presence of God. Sasamahan niya po tayo sa bawat sandali ng ating buhay. Mananatili po siyang tapat. Naibahagi ko rin po sa inyo na nahirapan akong pumasok ng seminaryo. Noong una, nahirapan akong kunin ang suporta ng aking pamilya, lalo na sa side ng tatay ko dahil nag-iisa kong anak. At yung mga pinsan kong lalaki na kaapelyedo ko, ang mga anak, puro babae. Nagdesisyon po pa rin ako na pumasok. At pagkatapos ko pong pumasok sa seminaryo, yung pong mga asawa ng mga pinsang kong lalaki ay muling naglihi. At ang kanilang mga isinilang ay mga batang lalaki. Yung pong isa kong pinsan at yung isa kong pamangkin, buntis ngayon yung kanilang mga asawa. At nung tinanong ko, ano ang magiging anak mo? At sabi nila, Kuya, nagpa-ultrasound kami at lalaki ang magiging anak ko. Nagkaroon ng alinlangan, nagkaroon ng hindi suporta ang aking pamilya sa pag-aakala na papuputol na ang lahi ng mga Indiyensa. Pero nung pumasok ako at magdesisyon, ibinigay ng Diyos yung pagpapala na yun. Nananatili siyang tapat na hindi siya magpapabaya. Naikwento ko rin po sa inyo na yung nanay ko'y may sakit. Bagamat binigyan na ng Diyos ng taning ang kanyang buhay, pero hanggang ngayon, kasama pa rin namin siya. Sa katunayan, sa January 1, she will celebrate her 80th birthday. Sabi ng doktor noong 2018, mayroon na lamang siyang 5 taon para mabuhay dahil sa stage 4 cancer. Pero ilang taon na ang nakakalipas, kasama pa rin namin siya. Dahil pinatunayan ng Diyos na siya ay tapat at totoo. Sa mga pagkakataon na gusto ko na sanang iwanan ang buhay ng pagpapari. Dahil bilang nag-iisang anak, hindi ganun kadali
na makita ang iyong ina na naghihirap at wala kang magawa. Dumating po ako sa punto na sabi ko, aalis na lang ako. Mas mabuti pang magtrabaho. Sinong susuporta sa nanay ko sa mga pagkakataon ng kanyang paghihirap? Pero biglang may dumadating na tulong. Biglang may dumadating na biyaya. Hindi po namin inaasahan katulad ng kwento ko dati na sinong mag-aakala na biglang mapapag-usapan ng mga dating estudyante ng nanay ko ang aking nanay. Na parang from nowhere, na hindi naman nila plinano, biglang pumasok sa isip nila, kumusta na si ma'am? Na parang sinasabi ng Diyos, mananatili akong tapat at totoo sa iyo. Na hindi kita pababayaan, manalig ka lang. Ang hinihilang po lamang ng Diyos ay katapatan din. Bagamat ang ating katapatan ay limitado, bagamat tayo magkakasala, bagamat tayo ay babagsak. Pero ang Diyos mananatiling tapat dahil isa siyang Emmanuel. At sa oras na makita po natin ang mga ganitong pagkakataon sa ating buhay, ang ating buhay ay magiging awit ng papuri sa Diyos. Na ang aking buhay ay ilalaan ko sa paglilingkod, sa pagtulong sa aking kapwa, anuman ang hinihingi sa akin ng Diyos. Na yung kabutihan na natanggap ko ay ibabahagi ko sa ibang tao. Sinasabi ng ibang tao, bakit may mga taong super generous? Dahil marahil itong mga taong ito ang nakaranas at nakakita na ang Diyos ay tapat at totoo. Na ang Diyos ay patuloy na gumagabay at nagbibigay ng pangailangan. Pero makikita lamang po natin ang paggalaw na ito ng Diyos sa ating buhay kung tayo'y mananahimik na katulad ni Zacarias. Kung tayo ay muling lalabas sa sitwasyon na ating kinalalagyan upang makita ang isang malawak at panibagong perspektibo sa buhay. Kaya po mamaya sa pag-alis natin ng simbahang ito, baunin natin ang mga regalo ni Maria sa bawat isa sa atin. Ang pagpapala ng Diyos at mamaya pong gabi ipagdiriwang natin ang pinakadakila, ang pinakamahalaga, ang pinakamabuting pagpapala na natanggap natin mula sa Diyos, ang pagsilang ng Mesiyas. Amen.